Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel at sa Facebook page na rin. Isa na namang araw dito sa Bukirin. Ayan, so nakikita natin guys, nagtatanim yung ating mga magsasaka dito. Taniman ito guys ng corn. Nandito nga pala tayo guys bilang partnership sa First Bicol Diversified Farming Expo. Ibig sabihin nito guys, yung iba't ibang mga company magsasama-sama dito para ipakita yung galing ng kanilang mga produkto. So ngayong araw na to guys, samahan natin yung isang company at yung kanilang binibida na mga seeds, ayan, mga hybrid seeds. Alamin natin kung paano ba ginagawa yan, paano tinatanim, at ano yung mga bagay na pwede nating malaman tungkol dyan. So tara guys, pag-usapan natin ngayong araw na to. So hi sir, magandang araw po. Ayan, ano pong pangalan nyo boss? Ako po si Ramsel Dogta, isa pong sales associate ni Advanta dito sa Bicol. Opo. Tapos si sir naman po? Magandang umaga po. Ako po si John Robert Adisa, isa rin pong field associate ng Advanta Seeds Philippines. Opo. So sir, tanong po, ano po itong Advanta company? Bigyan nyo po kami ng overview. Si Advanta po, mostly po nakapokus kami sa seeds. Lahat po ng quality seeds ay aming nagiging si Advanta po, isa pong company, isang multinational company na nagpo-produce po ng mga seeds. Kasama na po ang yellow corn or hybrid corn or GM corn. Then vegetable po, then hybrid rice. Opo. Tapos meron din po kaming sweet corn, ganyan po. Tapos ito po, First Bicol Diversified Integrated Farming po, no? O Diversified Farming Expo. Agri-Expo. Agri-Expo. So ito po sir, ano pong product yung itatanim ngayon? Taniman po ito ng corn, ano? Yes po. So ano pong product yung itatanim nyo galing sa company nyo sir? Ito po may dalawa kaming in-tree. Meron po kayong sample sir? Pwede po nating makita. Meron po isang entry ni Advanta, ang PAC 339 po. Opo. Siya po ay naka BT Double Pro na, kaya may depensa na po siya sa uod. Yung pinaka problema natin ngayon, yung PAW, Fall Armyworm po na tinatawag. Opo. Then siya po, hindi siya gaanong kataasan. Tayo mga farmers, sa mga farmers po nagtatanim dyan, gusto naman po ninyo yung hindi kataasan ang sa inyong mga mais para hindi po prone sa paghapay po pag dumaan ang malakas na hangin. Ano po? Apo. Then matibay din po siya sa tag-init. So sok na sok po siya sa ngayong panahon kasi may mga banta ng El Nino. Okay po itanim niyo ito si PAC 339, ano po? Apo. Then meron pa po kaming isang variety, yung Super 999, ano po? Pareho po sila naka BT Double Pro ni PAC 339. Then ang pagkakaiba lang po ng dalawa is mas madali pong mag-mature itong si PAC 339 kumpara po kay Super 999. Pero pareho po sila naka BT Double Pro, tana po siya sa uod, sa PAW. Ano po? Sir, Advanta company po, ano? Yes. Etong PAC 339 Double Pro Hybrid Corn Seed. Ipakilala nyo nga po sa amin ito sir. Ano yung tungkol dito sa seed na to? Ito pong PAC 339 sir, isa po tong hybrid ni Advanta na naka BT Double Pro na po, ano po. So mayroon po siyang depensa na sa uod. Yung problema ng mga magtatanim ngayon, yung PAW na tinatawag, Fall Armyworm po, ano. So para mapaganda po natin to, siyempre po sa management din po ng farmers, ano po. Opo. Then sa pagtatanim, dapat po nasa tamang distansya tayo, ano. Tapang distance po ng pagtatanim. Ano po ang tamang distansya sir ng pagtatanim nitong seed na to? Dito po sa amin is mga 25 by 70 po ang dapat ang distancing niya po. Opo. Then dapat makapag-abono na ng mga 10 days to 15 days. Then 25 to 35 days po. Para mas makakuha po ng magandang ani tayo, ano po. Opo. Sa isang hektarya sir, mga gaano karaming seed yung itatanim? Sa isang hektarya po, opo, mga 70,000 70,000 seeds po, kernels ang itatanim. Opo. Tapos kung ganito po yung gagamitin sir,
mga ilan naman po yung pwedeng maani ng mga magsasaka natin? Yung approximate lang. Maaalagaan po nila, kaya po nito makaani ng nasa 12 metric tons po per hectare. Per hectare. Apo. Ang 12 metric tons po, mga ilang kilo yun o ilang sako approximate? Ng ano po, banhi? Yung kapag inani ng mga ilang sako approximate po yun o ilang kilo? Ay ano sir, di namin masabi kasi po, depende po yan sa bigat ng maaani kung ilang sako. Kasi iba-iba po kasi yung timbang ng mais. Opo. Etong double pro po, ano po ang ibig sabihin yun, sir? Ang BT Double Pro po, isa Double Pro Complete, ano po yun? Double RIB Complete po. RIB Complete, ano po ang ibig sabihin yun, sir? Treatment po yan sir na makabago ngayon, laban po sa mga insekto. Katulad po ng PAW, yung full armor worm po. Kaya maganda po ang quality ng seeds ngayon ni Advanta kasi naka BT Double Pro na po siya. Ano po? Ibig sabihin nito, sir, kahit na walang masyadong spray, talagang may panlaban na siya. Yes po, isa po yun kasi nakakabawas na tayo sa pag-spray na yan. Kasi sabi ko nga, protektado tayo sa PAW. So hindi na po kailangan mag-spray. Ano po? Apo. Tapos ito naman po, sir, pagdating, 'di ba, uso ngayon yung mga paiba-ibang klima. Biglang ulan, biglang init, tapos minsan walang tubig, katulad yung nakaraan, kulang sa tubig. Ito po ba okay lang na na sa mga ganong sitwasyon? Okay lang po kasi nasubukan na din po ng mga mga farmers din sa mga nakaraan pong corn derby. Paano nyo po masasabi na isa ito sa pinakamaganda na gamitin ng mga magsasaka natin? So yun na nga po, nakakapagbigay siya ng mataas na ani, then hindi na po prone may depensa na po siya sa PAW, then sa klima po, sa sobrang init is nakakapag bigay pa rin po siya ng magandang ani. Ano po? May sinasabi po kayo, sir, kanina na hindi ba ganun kataas itong corn na to? Yun. Hindi ang plant height niya po. Mababa lang. Medyo katamtaman lang po ang taas niya kumpara po sa ibang corn. Ano po ang advantage ng ganung sitwasyon, sir, kumpara sa yung normal na matataas na mga Sir, sa po is hindi po siya tatamaan agad ng malakas na hangin. Hindi agad siya hapay kasi po hindi siya kataasan. Hindi po katulad ng ibang antaas-taas po. Madali po siyang humapay. Ano po? Tapos eto, sir, nagsimula tayo ngayon December ano po ngayon? December 19. Yung mula pagtatanim hanggang sa pag-ani, mga araw? Mga 105 to 10 days po. 105 to 110. Ibig sabihin, sir, under normal circumstances, yun na talaga yung mas mabilis ba siya sa normal na pag-ani o within the normal range lang ng tamang within the normal range lang po. Yun lang po ang Opo. 110 days, mga pinakamatagal. Ito, sir, ano po yung mga proseso na i-go through nitong halimbawa tinanim natin ngayon? Mga ano-ano yung mga process pa na pagdadaanan nitong mais na to bago sa loob ng 4 months? Unang-una po mag-spray tayo dito ng pandamo, pamatay damo. Ano po? Then mag-aabono ng 10 to 15, then 25 to 35 mag-aabono po ulit. Then may mga activity po tayong gagawin dito, ang farm walk, then ang harvest festival. Ano po? Yun po ang kagandahan dito sa patanim na ito. Ito pong competition na to, sir, paano natin malalaman kung sino yung mananalo o kung sino yung panalo? Babase po tayo, sir, sa yield. Ano po ang ibig sabihin, sir, yung yield? Yung may pinakamagandang ani. May pinakamagandang ani. In terms ng dami ng ani po o ano? Sa tanong ko lang po, sir, dito po kapag Advanta po yung ginamit, sa isang hektarya po approximately magkano po yung magagastos ng mga magsasaka? Sa taas po ng natin ngayon sa abono, siguro po papasok tayo sa mga 35 to 40. Yun po yung approximate. Kasama na po yung pagpapaayos nitong mga Opo, pati po yung sa labor. Pati labor, mga 35 to 40 po. Tapos approximately po, halimbawa nakapag-ani naman po sila, mga approximate, mga magkano naman pwede nilang mga maani. Magkano na po ang per kilo ng ngayon? Sa ngayon po, sir, is nasa 17 po ang per kilo ng mais. Ibig sabihin po yun yung sariwang mais po, no? Opo. Pero pag kataasan lang po, inabot pa ito ng 21 to 24. Opo. Doon po ba sa pricing na 17 pesos po, sa tingin nyo may kita na po yung mga magsasaka? Meron naman po. Opo. Po sila. Okay na po yung price na ganon.
Sa ano po yung pinakamababang price before ng mais? Yung pinakamababang O pinakabagsak na bagsak talaga? 12 pesos po. 12 pesos. Sa 12 pesos po, pasok pa ba yun? Abot Sa pa? ngayon po, hindi na po. Hindi dahil na, sa dahil sa inputs. Pero sa 17 pesos po, may kita na. May kita na. Hindi lang po Opo. masyadong kataasan. Opo. Pero dito sa since hybrid po yung gagamitin dito, ano? So yung expectation po natin mga ilang metric tons po sa 1 hectare. 12 metric tons po. 12 metric tons. At least dapat pumasok po doon, ano. Tapos doon sa 12 metric tons, maganda-ganda na po yung kita ng ano. Maganda po. Maganda na po. Pag naabot po lang yan 12 metric tons, kasi bihira pong may nakakaabot nun. Opo. Pero ang mga hybrid po natin, Kayang-kaya. Opo. Dito sa PAC 339 hybrid seed, ano pa po yung corn seed na itatanim natin na galing sa company ninyo? Yung isa pa pong hybrid namin, yung Super 999 po. Opo. Ano naman, bigyan nyo po kami ng idea tungkol dyan sa Super 999. Ito po ba sir yung sweet corn o yung natural corn? Ano po bang klaseng corn? Pareho po ng PAC 339. Opo, ano pong ibig sabihin yung anong corn po 'yon? Super 999 po. Opo, anong klaseng corn po 'yon? Pareho din po ng PAC. Opo. Pareho sa GM corn. Ano Opo, hindi po 'yun yung sweet corn. Hindi po siya sweet corn. Etong corn na to po, ito po ba yung corn na ginagamit sa paggawa ng mga feeds? Yes po. Opo. Bigyan niyo po kami ng overview tungkol dun sa corn na sinasabi niyo po. Yung isang corn po yung Super 999 po, yun po ay isa rin pong gem corn na naka BT double pro din po. Ano? Opo. Yung nasabi ko po kanina, may depensa din siya sa PAW. Ano po? Then, mataas din po umani. Opo. Umaabot din po siya ng 12 metric tons per hectare. Opo. Then, ano po? Mas ano lang po siya. Mas, kung ipagkumpara natin sa dalawang variety, mas matagal siyang anihin. Nasa 115 to 120 days po siya. Kumbaga mas ano siya ng 10 to maximum na 15 days ano. Yes, 5 to 15 days ang pagitan. Mas madali po itong PAC. Opo. Tapos pagdating naman po sa output, sa outcome na pwedeng anihin, hindi naman po sila nagkakalayo. Hindi naman po. Yung mga magsasaka natin na gumamit ng ng product ng company ninyo, ano-ano po yung mga product na available? So ngayon po, pinapakilala namin sa inyo sa lahat po na nagtatanim ng mais. Nandito po ang dalawang variety natin, ang PAC 339 and ang Super 999 po na available na po sa ating market. Ito po ay subukan yung itanim para po makakuha tayo ng magandang ani. Ano po? Ito guys, First Bicol Diversified Agri Expo. So eto, ano pong pangalan nyo po ulit sir? Ayun, ako po si John Robert Adisas, isa pong field associate ni Advanta Seeds na naka-area din po dito sa Bicol region. Yan ako din po si Ramsel Dogta, isa din pong sales associate ni Advanta dito din po sa Bicol. Ano po? Opo. So ito po yung seed na gagamitin po dito, ano? Yes po. Ayan. Halimbawa sir, yung mga magsasaka natin gustong bumili ng ganito, paano po sila makaka-avail nito sir? Ng seeds po natin? Opo. Sa mga suki po nilang tindahan, ano po, mayroon po silang makukuha ng seeds ni Advanta. Ano po? Available naman po ito anywhere po, ano? All over the Philippines po, ano? Ayan. So maraming salamat po sir. Ayan. So isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Moko YouTube channel. So Advanta Philippines po, ano? Yes po. Ayan. So maraming salamat po sir sa pag-share nyo ng mga dagdag kaalaman at pag-share nyo ng product ng company ninyo. Lalo na doon sa mga magsasaka natin. Tsaka ngayon talagang marami yung nahihilig sa corn farming, ano, sa pagtatanim ng corn. So hoping tayo na lalo silang kumita at lalo pang gumanda yung ani. So thank you very much po sir. Maraming salamat po. Salamat din. Thank you boss. Boss, dati boss, ganyan na talaga yung ginagamit yung pasistema ng pagtatanim ng mais o manual, yung nilulubog-lubog? Sa ibang mga taniman po ng mais, gumagamit na rin ng ganyan. Talagang advantage na po, ano. Mas padali nga naman talaga kapag ganyan yung yung sistema, hindi mahirap, hindi masakit sa likod.
So eto guys, kung mapapansin natin, nandun sa gilid nila o kaya sa harapan nila yung lalagyan nila ng butil ng mais, yung mga seeds. Tapos pa isa-isa nila guys na kinukuha at nilalaglag nga dyan sa sa anong tawag po sa ganyan? May imbudo sa ilalim. So tama nga naman, pagdating dun sa baba, nakashoot na. Talagang yung isang linya guys na ganito, napakabilis nilang matapos. Ayan, para lang silang naglaro ng track and field Pero kung sa magsasaka to guys, talagang masakit sa likod tsaka sa baywang ng mga magsasaka. Lalong lalo na yung mga nagtatanim ng palay. Pero eto, at least hindi na sila payuko-yuko. Talagang lang, ang kalaban lang nila dito guys, talagang yung init. So kaya kung mapapansin natin, talagang mahahaba yung suot nila para hindi mabilad yung balat nila, katawan nila sa sa arawan.